Good morning mga ka-farm. Pag-uusapan natin ngayon ang investment. So, maganda ba talaga ang mag-invest sa mga baka? Based on my experience, hindi naman ako expert sa pagbabaka. Baguhan pa lang naman ako kasi nagsisimula ko last year. So, para sa akin, maganda talaga ang investment sa pagbabaka. Kasi last year bumili ako ng fattening na lalaki. Ang capital ko noon is 27,000. So after a year, hindi siya after a year, mga 10 months lang ata ko siya inalagaan. Nabenta ko siya ng 44,000, which is ayos na rin kaysa ilagay mo yung pera mo sa bangko. Magkano lang kita per year. So yung pera ko na 27,000 sa isang taon, halos nagdodoble yung yung pera ko na 27,000 kasi nabenta yung baka ko na 44. At saka ang kagandahan sa pagbabaka, hindi mo siya oras-oras bantayan. Halimbawa, sa umaga mo lang siya ipastol. Pag may area ka lang na ganito, malawak, yan, goods na yan. Ilagay mo lang yan dyan sa umaga, tapos babalikan mo ng tanghali, tapos kukunin mo pagkahapon. So wala kang nasayang na oras sa pagbabantay. At saka yung maintenance niya, lubid lang, kailangan mong bantayan. Halimbawa pag gabok na yung lubid, sa Bisaya pa gabok, yung malapit na maputol, so kailangan mong palitan ulit. Magkano lang naman yung kilo ng lubid para sa baka dito sa amin, tag 400 ata per kilo. So konti lang yung maintenance niya. In terms naman sa mga vitamins, hindi ka naman every month nagtuturok ng vitamins. Katulad nung sa akin, nung pinapatining ko last year. So, 2 beses lang ako nung nakapagpurga. So, ang ginamit ko na purga doon is Balbasin. Which is, ang bili ko lang is, di abot ng 100. Kasi yung Minodo yung binibili ko. Saka yung sa vitamins, 2 beses lang din ata ako nakapag-inject nun, nung Norobit. So hindi talaga siya magastos. Saka hindi ka mapoproblema pag wala kang pagkain, wala kang feeds. Kasi yung feeds hindi mo nabibilhin. Pag may damo ka lang ganito, may area ka lang talaga na paglalagyan, mabubuhay yung mga baka mo. So yung isang baka ko last year nabenta na yon. So yung kita nun, binili ko dito kasi ito, inahin na to, buntis to yung pagkabili ko. So ang bili ko nito is 57,000. So nag-invest ako ng capital ulit, dinagdagan ko yung kita ko nung isang baka. Kaya ito na yung na-invest ko. Nanganak na yung binili ko na 6 months ata yung tiyan nung pagkabili ko nito. So ito na yun siya. Ngayon 4 months na. So bali ito na yung pinaka ROI ko or parang ginansya. Tapos yung inahin naman natin is na yan, nasambahan na, nakastahan na rin yan. So mag-aantay lang tayo pag mabuntis ulit yan. So pangalawang na yan, pangalawang pag-anak. So yung niyan, para ginansya mo na rin yan. So ito yung kagandahan sa pagbabaka, yung pera mo tumutubo talaga. Unlike yung
ilalagay mo lang sa bangko, magkano lang yung tubo per year? 3 point something na ata per year. So napakaliit ng palit ng tubo kita mo sa bangko pag ilagay mo yung pera mo doon. So ngayon mayroon na akong 3 alagang baka, yung isa doon, tapos yung itong dalawa. So pero hindi na ako magpapatining pa. So pag na nawalay to, bibenta ko to agad, tapos antayin ko na lang yung manganak na rin ulit tong inahin natin. So ang bala ko is magdagdag ulit ng babae. So dalawa na yung babae ko ngayon, isa saka yung doon dumalaga. Ang bala ko may aabutin ko to ng 5 para pag nagkaanak sabay-sabay benta agad. Hindi na ako magpapatining kasi yung presyohan ng bagong walay dito sa amin ngayon nasa 30 to 35, depende yan sa klase. Pag mataba yung baka mo, so maraming bibili yan ng 35 or minsan pa 40 pag lalaki. Pero pag babae, talaga sa presyo yung babae. So ito lang yung karanasan ko sa pagbabaka. So para sa akin maganda talaga ang investment na baka, long term. Pag may chance ulit na makabili ng another inahin at saka may kapital, may pangbili, magdadagdag pa ako ng ng baka. Kasi at saka masaya alagaan yung mga baka. Hindi ka maproblema ka lang pag naputol yung pisi yung lubid. At saka yung problemahin mo rin kapag yung area na pinapastulan mo i-close na, tataniman na ng mga kahit ano. So yun yung pinaka problema, wala ka nang sa bakahan mo. Sa ngayon hanggat open pa siya, itong area na to meron pa doon. So mag-aalaga muna ako ng mga baka, saka lang ako mag-i-stop pag sabihin na talaga na huwag ka nang magpastol. So saka pala ako mag-i-stop ng pag-aalaga. So ito lang muna mga ka-farm itong pag-usapan natin. Maganda talaga ang investment na pagbabaka. So hindi ka logi, saka yung pag-aalaga mo, yung oras mo hindi na sayang, i-enjoy mo lang, parang naglalaro ka lang. Antay ka sa umaga, antay ka sa tanghali, saka antay ka sa hapon. So ito lang yung routine ko everyday. So yung isa, ayan, tapos yung dalawa dito. So ito 4 months na to. So 7 months ko to iwawalay. June 5 o July, August pa to mawawalay. Itong natin, yung baby cow. Tsaka thankful din ako kasi yung area na pinapastulan ko maraming pagkain, maraming damo. Yan, kinakain nila yan. Yan, dyan mag-ingat ka lang talaga kasi yung sa gilid dyan may mga tanim na saging. So hindi mo talaga pwedeng doon, paabot doon pagpapastol kasi baka mababarangay pa tayo. Dito lang sa gilid-gilid hanggat maaari. So yan lang muna ka-farm, hanggang sa muli, bye bye.